So magandang araw mga kasingaw. Ang topic natin ngayon is about sa buhay ng tao. Dahil yung buhay ng tao, papanganak ka, magiging bata ka, hanggang habang lumalaki ka, mag-aaral ka, and after mo makapag-aral, graduate ka, maghahanap ka ng trabaho, matutuparin mo yung pangarap mo sa buhay, di ba? Tapos pag may trabaho ka na, magkakapamilya ka, then tutus-tusan mo yung pamilya mo, magtatrabaho ka na, magtatrabaho, hanggang sa tumanda ka para masuportahan mo yung binuo mong pamilya o yung meron kang mga magulang na tinutulungan. Then after nun, matutupad mo, yung iba natutupad yung pangarap nila, iba naman nag-fail, then mamamatay sila. So ganun lang ang mindset ng karamihan ng mga tao sa mundo na mabubuhay, magsusumakit sa mundong ito, no? Tutuparin yung mga pangarap, magpapayaman yung iba, nagpapayaman yung iba, business ng business. No, yung karamihan puro pera. Wala nang panahon sa Diyos. No, maraming tao namamatay ng hindi nakapaglaan ng mahabang panahon na ukol sa kalooban ng Diyos. So, yun ang masaklap doon. Kaya naman, topic natin ngayong araw ay tungkol doon. So, basahin natin itong Jeremias 17:7 hanggang 8. Sabi dito, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay nasa Panginoon, no? Ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Napakaganda nitong talata na ito mga kapatid. Sabi dito ng propeta Jeremias, yung tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa niya ay yung Panginoon, mapalad, no? Ibig sabihin, yung pananampalataya ng tao na yun ay inaasa niya, no? Yung kanyang buhay iniaasa niya sa Panginoon. Yung tiwala niya iniaasa niya sa Panginoon, no? Yung pag-asa niya sa Panginoon niya iniaasa, inilalaan. So, tamad ba yung tao na yon? Hindi, kasi yung buhay niya syempre ipinagkakatiwala niya doon sa lumikha sa kanya, no? So, itong topic na to ay medyo maselan pero marami tayong matututunan dito, no? Kung iintindihin lang natin maigi dahil ito ay medyo malalim, no? Gaya nito, hindi naman sinasabi ng Diyos na o ng Panginoong Jesucristo na maging tamad ang tao at umasa na lang sa kanila, na parang mag-pray na lang ng pray, Lord, padala mo kami pagkain, padalan mo kami ng pambili ng ganito, padalan mo kami ng ganito. Ang ibig sabihin po ng tatalakayin natin ngayon ay yung tao nabubuhay, no? So, may mga nagtatrabaho, may naghahanap buhay, nagnenegosyo. Yung typical na mga ginagawa natin sa araw-araw, hindi pinagbabawal ng Diyos yun. Pero dapat magkaroon tayo ng malaking panahon sa araw-araw ng ukol para sa Diyos. So, para lang mag-idea kayo, ganun yung gustong sabihin ng topic na to, no? So, sabi nga, kapag ikaw ay umaasa sa Panginoon, tumitiwala ka. Example, nagtatrabaho ka, no? Halimbawa ako, example, isa akong graphic designer. So, yung pag-asa ko nasa Panginoon, yung tiwala ko nasa Panginoon na, Panginoon, lagi sana akong bigyan ng client.
No? Para mabuhay ako, para magkaroon ako ng kita, para magkaroon ako ng pera. Hindi ko iaasa na sarili ko lang na magkukumahog ako para sisipag ako, maghanap ng client. Ubusin ko yung oras ko sa paghanap ng client. No? Kalma ka lang, kumalma ka lang. Lagi ka lang makipag-usap sa Panginoon, sa Diyos. Lord, ikaw na bahala sa akin. Bigyan mo sana ako ng client ngayong araw, kahit isa lang. No? Mga pambiling bigas, pambiling ulam, no? Pang-ipon, dagdag para sa mga gastusin, no? Para sa bayarin. So, ganon. Ganon yung pinapakita, no? Na unti-unti kong ililinaw sa inyo. Kaya sabi dito, sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Magiging yung tao na yon, ano ba yan? Yung itinanim, yung punong kahoy, itinanim sa tabi ng tubig. Sabihin, laging may suporta, hindi matutuyuan. Diba? O hindi ako matatakot na matuyo, na mauhaw ako, malanta ako. Diba? Kasi meron tubig dyan sa tabi eh. Diba? Higop ng ugat ko pagka kailangan kong humigop ng tubig. So, ganun yun. Sabi ito, at nagugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. So, hindi ako matatakot. Kahit anong mga suliranin dyan. So, ibig sabihin, tag-init, no? Mainit. Magkaroon ka ng bayarin, ng malaking problema, may dagok sa buhay. Hindi matatakot. Kasi, tumitiwala ka sa Panginoon eh. Yung pag-asa mo, yung pag-asa na pag wala ka nang maubusan ka na, may pag-asa pa na sa Panginoon, patadalhan ka ng Panginoon ng biyaya. No? Bibigyan ka niya ng biyaya na ikikilos mo. No? Gaya ko nga, pagka ba, konti na lang yung pera ko dito. Maubos na, magkano na lang. O, yun na naman, may client na naman. Ganon ang ibig sabihin po nito. No? Sabi dito, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo. Diba? Yung nga, katulad ng taon ng pagkatuyo, ibig sabihin, konti na lang. O, hindi ka mababalisa kasi, isipin mo, andyan yung Panginoon, padadalhan ako ng, katulad ko, padadalhan ako ng client. Ganun ako lagi eh, ganun yung mindset ko. No? O maglilikat man ng pagbubunga. No? So ito, sinasabi ko sa literal, no? Yung kumbaga literals na buhay. Meron din itong spiritual. No? Hindi ka matatakot na baka madaig ka ng dyablo. Patadalhan ka lagi ng Diyos ng mga salita niya na makapagpapaunawa sa'yo para ang iyong pamumuhay sa araw-araw ay maging dapat sa Diyos. Magiging isang tunay na maka-Diyos. Yung tiwala, kasi yung tiwala mo laging nasa Diyos. Yung iyong pag-asa laging nasa Diyos. Basahin naman natin itong Lucas 12:15. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. So, nagsalita ang Panginoong Kristo. No? So, gaya nga ng binanggit natin kanina, yung mga tao, pinanganak, lalaki, mag-aaral, magkakatrabaho, magkakapamilya, trabaho para mabuhay, mag-a-abroad, kukumahog, diba? Nagwo-worry kasi sa kinabukasan ng kanilang mga anak, ang kanilang pamilya. No? So, ganun lang yung mindset. Kalimutan na yung Diyos. Pero sabi ni Kristo, magmasid kayo. Diba? Kayo mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Kasi, yung gano'n ng mindset mo na lagi mo nang lang inisip para sa future ang ko, para mabuhay ko yung pamilya. Puro gano'n. No, naging sakim ka na sa buhay sa sanglibutan. Ang inisip mo na lang yung kinabukasan nyo na literal na may dead end. Kasi pag namatay na tayo dito sa lupa, wala na. Diba? Bali, wala na lahat yung mga pinagpaguran natin.
O iwanan na lang natin doon sa mga anak natin. Yun ang ipapamana mo, yung literal na pera, literal na investment. No, yun ang ipapamana mo sa mga maiiwan mo. Pero ang tanong doon, may naipamana ka ba na ukol sa mga bagay sa kalooban ng Panginoon, gaya ng salita ng Diyos, di ba? Yung mga pangangaral ni Kristo na dapat natutunan mo sa Kristo, meron ka bang naipasa doon sa iyong mga anak? No, na magagamit din nila para sa mga susunod na henerasyon. Kasi ganun tayo binuhay ng Diyos No, hindi para sa mga bagay sa sanglibutan, kundi para sa Diyos. Sabi nga ni Kristo, sabagat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi dun sa mga bagay na meron tayo. Yung buhay natin, hindi daw sa mga bagay na tinatangkilik natin dito sa buhay na to. Negosyo, no? Yung masagana ka sa negosyo, sa trabaho, maganda ang trabaho mo. Diba? Marami kang pera. Nakapag-abroad ka, naging OFW ka, nakaipon ka, nagkaroon ka ng sagana. Pero sabi ni Kristo, hindi yan yung buhay ng tao. Hindi yan ang buhay ng tao, sabi ni Kristo. Bakit kaya sinabi yun? No? So, basahin pa natin ito, sabi dito. Mateo 11:28. Sabi dito, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nangapapagal at nabibigat ang lubha. Kayo ay aking papahingahin, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo sa ang kapahingahan ng inyong kaluluwa, ng mga kaluluwa. So, kung natatandaan nyo ang kwento ni Adan at ni Eva, na siyang original design ng Diyos, no? Dapat yun ang original design ng Diyos. Bakit? Si Adan at si Eva, nilagay ng Diyos sa paraiso. No? Doon sa paraiso na yun, ano bang idea nyo sa paraiso? Pag paraiso, sabihin, wala dong mga katulad dito na mga pagtatrabaho, kailangan mo nang maghirap bago ka magkapera. Diba? Paghihirapan mo yung mga bagay na ma-achieve mo sa buhay. Yung mga bagay na magkakaroon ka, mga bagay na meron ka, pinaghihirapan mo dito sa lupa, dito sa sanglibutan. Pero doon sa paraiso, sa Garden of Eden, ibinigay ng Diyos lahat. No? Tubig, punong kahoy, mga prutas, mga halaman, mga hayop na kakainin, no? Mga alagang hayop, gubat, mga ilog, dagat. Wala ka lang gagawin doon. Kain, tulog ka lang. Diba? At maglilingkod ka sa Panginoon. Dahil bakit? Nasa paraiso ka Diba? Sa paraiso ba? May mga, kailangan mo po ba maghirap doon? Hindi. Yun ang original design ng Diyos sa atin. Sa mga tao na simula kay Adan at Eva. Kaya lang, nasira. Bakit? Dahil si Eva tinukso ng dyablo. Nagkasala ang tao, no? Pinalaya sila doon sa Garden of Eden, isinumpa sila, 'di ba? Natandaan niyo kung natatandaan niyo yung kwento ni Adan at Eva. Isinumpa. Anong sumpa 'yon? Si Adan bago makakain, mabuhay yung pamilya niya, kailangan muna niya magbukal ng lupa, magtanim. Imbis doon sa Garden of Eden, hindi na siya nagtatanim dahil meron na, kompleto na. Sabi nga ng Diyos, pwede niyong kainin ng lahat ng nandyan. Wag lang yung punong kahoy na sa gitna ng halamanan. Diba? Kompleto yun kasi. Nandiyan lang, kakainin na lang. Nangyari? Sinumpa sila ng Diyos. Kaya kailangan maghanap buhay para kumita ka. Pero sabi ni Kristo, no, bakit yung sinabi ni Kristo? Yung magsiparito kayo sa akin. No? Kayong mga nabibigat ang lubha. Kayo'y aking papagpapahingahin. Di ba?
Ini-invite niya yung mga tao. Bakit? Kasi na kay Kristo yung kapahingahan. Ang Diyos, sa sobrang buti ng Diyos Ama na nasa langit, naawa siya sa mga tao, pinadala niya si Kristo sa lupa. No, si Kristo, hindi kayo, mag-aral lang kayo sa akin. Akong bahala sa inyo. No, kaya nga, yung mababasa natin sa Mateo 6:33, sabi dito, tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. No, kaya huwag ninyong ikabalisa ang araw ng bukas. No? Sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. No? Napapansin nyo? Babasahin natin ito. No, sabi dito, sa 6:24, sabi dito, sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. O kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Ano yun? Ano yun? Ano yung dalawang Panginoon na yun? Sabi dito, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So itong talata na ito, pinapakita dito ng Panginoong Kristo. Ang tao may dalawang Panginoon na hindi pwedeng paglingkuran ng sabay. Ano yon? Una, yung pera, yung kayamanan. Ang tao, siyempre, focus, yung lalim mga gustong umasenso sa buhay, yung mga nagpapayaman, yung gustong suportahan yung kanilang pamilya, yung mga anak. Talagang kayod-kayod sa trabaho yan. Nang hindi nila alam, no, na si Kristo, alam niya yon, kaya niya sinabi yon. Yun na yung pinapanginoon ng tao, ng maraming tao, ng ibang mga tao na abala, no, sa buhay sa sanglibutan, abala sa paggawa ng pera. Bakit? Bakit sinabi ng Kristo yun na isa sa Panginoon yun? Kasi doon ka na nabubuhay eh. Nabubuhay ang pagkatao mo para kumita ng pera. Pagising pa lang, uy, trabaho na ako. Diba? Minsan, babalikwas ka pa, ay, trabaho, para kailangan kumita ng pera. Doon ka nabubuhay. Nabubuhay ka para sa pera. Kaya, nagiging Panginoon mo yung pera. Pero, kung ang mindset mo, ang puso mo, ay nabubuhay para sa Panginoon, no, yung sa Panginoon na nasa langit, sa Diyos, isa lang ang Panginoon mo, yung Diyos, Ama na nasa langit. Pero pag nabubuhay ka, pagising mo pa lang, inatupag mo na trabaho, negosyo, pagkakakitaan, para mabuhay ka, yun ang mindset mo, nasa isip mo. Ang Panginoon mo ay yung pera. Pero sabi ni Kristo, hindi kayo pwede. Hindi pwedeng maglingkod ka sa pera, tapos naglilingkod ka sa Diyos. Pero ang mindset ng tao, Lord, 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 Lord. Lord, salamat, Lord, Lord. Pinopost pa sa social media. Post lang ng post. Parang mga pinangangalandakan pa nila, nagpapasalamat sila sa Diyos. Pero ang buhay nila ay kumita, para kumita ng kumita ng kumita. Nagigets nyo po ang ibig sabihin. Si Kristo po kasi ang may sabi niyan eh. Kahit ipagtanggol ko, na sabihin ko, okay lang naman na magtrabaho. Mahalaga, sumasampalataya sa Diyos. No? Sumisimba linggo-linggo, nagdadasal bago matulog at pagkagising. Hindi kasi pwede nga daw sabi ni Kristo eh. Siya kasi yung may sabi nun eh. Di ba? Lagi natin tatandaan, basta sinabi ng Panginoong Kristo, kailangan natin isipin yung una, bakit? Diba? Kung hindi natin talaga maisip, sinabi ng Panginoong Kristo eh. Alam niya yung sinasabi niya. Diyos yan eh. Siya yung Panginoon, siya yung salita ng Diyos eh. No, siya mismo yun, yung salita ng Diyos, yung Ebanghelyo. Si Kristo mismo yun. Kaya pag sinabi ni Kristo, hindi pwede maglingkod sa dalawang Panginoon, sa kayamanan at sa Diyos. So kailangan, anuin ko lang yung isa.
parang secondary lang, no? Kumbaga, dito talagang priority ko yung Panginoon. Mamili ka na lang. Gusto mo talaga priority mo pera, doon ka sa pera. Wag mo na, hayaan mo, wag ka nang kasi wala rin, nagkakasala ka rin, di ba? Kaya ako, bibiliin ko na yung Diyos. Di ba? Kasi, bibigay din naman niya yung kailangan ko kapag pinili ko yung Diyos Diba? Kaya nga sabi niya doon sa Matthew 6:33, tatapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, yung kanyang salita. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Kaya sabi niya sa 25, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong mga pamumuhay. Kung ano baga ang inyong kakainin o ano ang inyong iinumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan ay sa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila naghahasik ni naggagapas ni nagtitipon man sa mga bangan at sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan. Ay mga ibon, palipad-lipad lang dyan. Dampot-dampot lang ng mga pagkain. Napakain sila ng Diyos. Nabubuhay sila. Tayo pa kaya mga tao. Hindi tayo tutulungan ng Diyos pag talagang totally naglilingkod tayo sa Kanya. So, ganun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo. Yung concern ng Panginoong Kristo, malalim man siya sa magsalita. Kung iisipin mo lang, kung bibigay mo lang yung pangunawa mo sa Panginoong Kristo, bibigay niya sa'yo, papaunawa niya sa'yo yun. No? Pag binasa niyo yan, medyo mahaba nga lang yung mga bulaklak, diba? Pinapaganda araw-araw. Buhay sila ng Diyos. Tayo pa kaya mga tao? Diba? So, ganun ang ibig sabihin ng Panginoong Kristo. Kaya, sabi niya, magsiparito kayo sa akin. Akong bahala sa inyo. Yung mga nabibinggat ang lubha, yung trabaho, pagod na nakakatrabaho. Diba, nagsasawa na sa nakakatrabaho, pero hindi pa rin tumitingil kasi kailangan nilang kumita ng pera. Kasi yun ang iniisip nilang pag-asa nila. So, maniwala po kayo siya, hindi. Saksing buhay po ako, na kahit ganito yung buhay ko, sa mga pangangailangan sa buhay, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yung sapat sa aking para mabuhay. Bakit? Kasi lagi ako nagtitiwala sa Diyos na may Diyos. Hindi ako pababayaan. Tutulungan niya ako. Basta maglilingkod ako sa Kanya. Uunahin ko siya, yung Kanyang kaharian, yung Kanyang katuwiran. Kung mapapansin nyo, merong pinapahanap na kaharian. Ang kaharian kasi meron dito sa lupa. So, sa mga susunod na araw, kung loloobin ng Panginoon, itatapik ko sa inyo yung napakagandang topic na yan. Kung ano yung kaharian ng Diyos na yan na pinapahanap. Hindi papahanap yan ng Panginoong Jesucristo kung hindi natin makikita dito. Diba? Kasi iniisip ng maraming tao, kaharian, di sa langit yan. So, meron yan dito sa lupa. So, basahin natin itong Filipos 1:27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So, hindi pwedeng yung gusto lang nating gawin. Diba? Kung ano yung mindset natin na meron tayo para mabuhay, diba? Kailangan magtrabaho, magnegosyo, kumita ng pera. Ang sabi ng Apostol Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Ibig sabihin, kung ano lang yun nasa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, doon tayo dapat magbase. Dapat yung klase ng pamumuhay natin ay valid doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Diba? Meron dapat, kumbaga, tugma doon sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Pero pag hindi, inuna natin puro trabaho. Tugma ba yan sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo? Andun ba yan? Kagustuhan ba ng kalooban ba ng Diyos yan na unahin mo ng unahin? Meron ka ng sariling Panginoon, yung iyong mga bagay na tinatangkilik, yung kasaganaan mo sa lupa. Sabi nga ni Kristo, ng Panginoong Kristo,
Ang buhay ng tao, hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Diba? Diba? Ano ba yung purpose ng tao? Bakit tayo binuhay ng Diyos? Ang sabi sa Ecclesiastes 12:13-14, sa English, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Sabi, sundin yung utos ng Diyos, no? Matakot tayo sa Diyos. No? Dahil yun ang buong katungkulan ng tao, whole duty of man. Ang trabaho lang pala ng tao ay sundin yung kanyang mga utos at matakot sa Diyos. Yun yung buong katungkulan. Ibig sabihin, yun lang yung katungkulan natin bilang tao. No? So, hindi tayo binabawalang magtrabaho. Siyempre, kailangan natin yun. Pero wag nating i-focus ang buhay natin doon. Wag nating sayangin yung buhay na binigay sa atin ng Diyos doon sa trabaho. Nawala na tayo ng panahon doon sa dapat na duty, no, na purpose na ibinigay sa atin ng Diyos, yung matakot at sumunod sa kalooban ng Diyos. So para malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos na dapat mo sundin, basahin mo yung Bible. No, nandun lahat. So para maunawaan mo, kasi hindi mo talaga ito lubos na maunawaan kapag hindi ka nakikipag-ugnayan ng sincere sa Diyos. Paano magiging sincere? Siyempre, talagang umpisahan mo magbasa ng Biblia. Doon po nagsisimula yan. Talagang hindi yung mapipilitan ka lang. Dapat magkaroon ka ng sinseridad na ma-realize mo na, teka, nilikha, kung naniniwala ka na ikaw ay Kristiyano. Again, ang mga kinakausap ko po dito ay mga believer na sila ay Kristiyano. Na ibang paniniwala, hindi po kayo. Kung gusto nyo lang makinig, okay. No? Dapat tayo maging sincere. Bakit? Kasi, for God shall bring every work into judgment. Lahat ng bagay na ginawa natin ay dadalhin ng Diyos sa kahatulan. No? Kahit yung mga sikretong bagay, maging ito ay mabuti o ito ay maging ito ay masama. So lahat yun, no? Bilang ng Diyos yun. Alam ng Diyos lahat ng pinagagawa natin. Kaya kailangan natin yun ingatan na huwag tayong malihis. Na sabi nga ni Apostol Pablo, ang inyo lamang pumumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. So kung ano yun nakalagay sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, yun lang ang ating magiging pamumuhay. Walang labis, walang kulang. Sana na-gets nyo po itong mga bagay na ito na para sa akin napakaganda ng topic na to. No, binuhay tayo ng Diyos dito sa mundo. Pinaglaban pa niya tayo sa kasamaan. Na ipinadala niya ang Panginoong Kristo, yung kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Imagine, isinakripisyo yung kanyang bugtong na anak para maalis tayo sa kasalanan sa sanglibutan. Huwag naman sana nating sayangin yun. No? Huwag tayong maglingkod sa ibang Panginoon na tulad ng mga bagay na pinagsisikapan natin sa mundong ito. Ang maging Panginoon natin, paglingkuran natin, sampalatayanan natin, maging pag-asa natin at pagkatiwalaan natin ay ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit.